Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat dito sa komunidad natin sa simbahan ng Quiapo. Kinikilala natin ang milagro, ang kabutihan ng Poong Senyor sa ating buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Poong Senyor. Alam po ninyo, ay 10 buwan po ako na nasa misyon at bumalik po ako dito para magbakasyon sa loob ng 1 buwan. Ang bilis ng panahon. At sa susunod na Biyernes, unang Biyernes, pagkatapos ng misa, katulad nito yung pinakauna, ay babalik na po ako sa Yukon, yung misyon sa Yukon, Canada. At kaya ninanamnam ko, kayo po, araw-araw niyo pong nakikita ang Senyor. Kaya ninanamnam ko, sapagkat hindi tatagal ito, mawawala din ako, mapupunta ako sa malayo at malungkot na lugar upang magmisyon. At babalik ako doon sa masilayan. Masilip ko lang sa online mass ang Poong Senyor. Kaya nang malapitan, personal na nakikiusap, hinihiling, isinasangguni ang pinakamalalim na niloloob ng aking puso at ang intensyon ng mga taong humihingi sa akin ng dasal ng ganito, kalapit, mawawala yung ganong katangian. Kaya pinapahalagahan ko habang nandito pa sapagkat mawawala ito. Bagay na napakahalaga na mawawala sa iyo. Kaya nagpapasalamat at dinadakila. Ito'y personal lamang. Ang ating mga pagbasa tungkol sa debosyon, tungkol sa pag-ibig, yan ang ibuhos, ibigay natin, isukli natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Debosyon at pag-ibig. Unang pagbasa mula ito sa Lumang Tipan, aklat ni Ruth. Si Ruth po ay banyaga. Napangasawa niya isang Hudyo. Namatay na. Kadalasan kasi magkaibang kultura. Kung namatay yung asawa, babalik ka sa kultura mo, sa pamilya mo. Mahalaga ito sapagkat si Jesus ang ating Poong Senyor, anak ni David. At si David
At si Jesus, pinanganak sa siyudad ni David sa Bethlehem. Nag-usap itong babaeng ito, dalawang babaeng ito, parehong namatay na asawa. Kung namatay na yung asawa, babalik na sila, magkakanya-kanya na, magkakahiwalay na. At si Noemi, pupunta na sa Bethlehem. Ito ang siyudad ni Haring David. At dito rin, alam natin sa Bethlehem, isisilang ang mananakop. Ano ang tugon ni Ruth? Imbis na sila'y magkahiwalay, saan ka pupunta? Ako'y pupunta. Saan ka titira? Ako'y titira. Hindi ako babalik sa mga Diyos ko. Kung sino ang Diyos mo, ang Diyos ng Israel, magiging Diyos ko rin. Sasama ako. Makikiisa ako sa inyo. Ang Diyos mo ay magiging Diyos sapagkat ang Diyos nyo ay ang Diyos na tunay at iisa. Hindi ba ito ang debosyon? Hindi kita iiwan. Saan ka pupunta? Pupunta ako. Laban sa... Naturalmente, gusto natin kung saan tayo komportable. Saan tayo sanay. Yung ibang kultura, banyaga sa akin yan. O sige, iwalay na lang tayo. Hindi! Ito ang tugon ni Ruth. Pinili niya ang Diyos ng Israel. Ito ang katapatan. Ito ang pagiging deboto sa Diyos. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, sinubukan ng mga Pariseo si Jesus. Ang dami-daming utos, ang dami-daming mga ordinansa, ang dami-daming mga alituntunin. Nakakalito, komplikado. Tinanong, ano ang pinakamahalaga? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip. Buong buo, 100% mong mamahalin ng Diyos. At may pangalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang ating reliyon po, Katolikong reliyon, nagsisimula tayo sa ating padalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron pong vertikal. Yung vertikal ay pataas sa Diyos. At horizontal, yung pakikipagkapwa. Ito ay ang ating banal na krus, ang tanda ng krus na ginagawa natin sa simula ng misa at sa katapusan ng misa o sa bawat gawain ng panalangin natin bilang Katoliko. Ito ay sumasalamin sa dalawang pinakamahalagang utos ng Panginoon, yung horizontal. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ang pag-ibig natin sa Senyor, pagtutulong, pagkakapwa, karidad, generosidad, lalong-lalo sa mga mahihina, lalong-lalo sa mga kakabuspalad, lalong-lalo sa mga dukha, lalong-lalo sa mga iniwanan ng lipunan, lalong-lalo na sa mga walang pangalan. Ito po ang magpapaligaya sa Senyor sapagkat ang Diyos naman hindi natin nakikita. At ang pinakamahalaga, ang pangalawa ay extension. Hindi naman sila nagkakalayo kung hindi magkaugnay. Mahalin ng Diyos ng ating puso, pag-iisip at buong kaluluwa, buong pagkatao. Pagmamahal. Yan ang diwa ng pag-iiral natin. Pagmamahal sa Panginoon. Yun lang po, mga kapatid. Ha? Tayo po'y mga deboto, debosyon at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Meron pong dalawang santo. Bagamat ang ating misa ay misa ng Poong Nazareno, nakapula po ako, ang sakripisyo, ang pasyon, at
Sapagkat yung pangalan ko po, ibinigay ng tatay sa akin, Hernando Luis. Hernando Luis. Yun. Si San Luis ngayon. Pinagdadasal ko, syempre yung tatay ko. Sumalangit nawa. Meron din akong stepfather na namatay na maaga ng aking tatay. Nag-asawa muli ang aking nanay. So pinagdadasal ko si Hilario at saka si Demetrio. At San Luis. Si San Luis naman, meron po siyang debosyon sa koronang tinik ni Jesus. Iugnay ko Koronang tinik ni Jesus. Yung, sa English, precious blood of Jesus. Kabanal-banalang dugo ni Jesus. Tayo po'y naligtas sa dugo ni Jesus. Ang katubusan natin, dugo ni Jesus. Dumanak ang dugo ni Jesus. Makasalanan tayo. Alam nyo ba, konti na lang, refleksyon. Sa Yukon, Canada, may niebe, snow. Kasi ang konsepto natin ng kaputian, yung maputing damit, yung nilaban ng pinakamatinding detergent. Hindi ako mag-a-advertise kung ano yung produkto. Kung ano mas may pinaka maputing damit. Yun ang konsepto natin ng kaputian. Yung niebe, nagpapala po ko ng niebe sa taglamig 3 beses sa loob ng 1 linggo. Tinatawag na virgin snow, yung kaputian. Kaya akong makasalanan, sinabi. Sa English, though my sins are as scarlet, as red as scarlet, they shall become white as snow. Yung salmo ni Haring David na nagkasala, "Oh, wash me, I shall be whiter than snow." Sa Tagalog, hugasan mo ako, magiging kasimputi ako ng niebe. Ng niebe. At tayo'y naging malinis. Hinugasan ng dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus. Yun lang po, mga kapatid, para pagnilayan natin upang maging punong-puno tayo ng debosyon at pagmamahal. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, gayon din ni San Luis at ni San Jose Calasans, mga santo para sa araw na ito. Patuloy ang ating debosyon at pagmamahal sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Tugon po natin, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo.
Panginoon,